Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And thanks God, this Friday, March 13 na po ngayon. And kumusta tayo po? Today is the last day sa week na may trabaho tayo po. And I hope everything is running smoothly. Welcome lahat mga Filipinos dito po sa Malaysia sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. You be it in West Malaysia, dyan po sa capital Kuala Lumpur, or nandito kayo po sa East Malaysia. Dito po, dalawang state tayo mayroon dito sa East Malaysia, and that is Sarawak and Sabah. Dito tayo sa Sabah, specifically dito ako po sa Kota Kinabalu, base tayo dito. And nandito naman tayo po to give you ang mga latest updates regarding ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. And I'm sure you would like to know what is happening po, especially mga hot issues po, no? Hot issues tungkol dyan po sa Pilipinas. Tungkol sa Pilipinas. And today, I'm going to touch more on ang interview ni Senator Ping Lacson po dyan sa Double B. It's a talk show, TV talk show po. And they interviewed itong taga Double B po, no? They interviewed si Senator Ping Lacson specifically dyan po sa issue ng itong 18 sundalo po, Marines and Army, where they claim that the bagmen sila po, they are the ones who delivered ang mga maleta-maleta, no? Sa mga politicians natin, no? Involved sa flood control projects, no? Totoo ba ito o hindi ba ito totoo? And let's listen. I'll be sharing with you ang mga video clips, no? Ni Senator Ping Lacson when he was interviewed this morning po tungkol sa issue na ito po. But according to Ping Lacson, he did not deny po na may mga deliveries of luggages full of money, reportedly full of money, itong mga sundalo po. 16 of them, I think 16 of them are Marines, no? Marine soldiers, and dalawa sa Army po, of which one is a reserve Army, reservist ito po, and the other one is a retired Army soldier din po. So, I will be discussing or sharing with you po itong interview so that tayo po dito sa Malaysia, mga kababayan, kapatid, and kaibigan ko dito sa Malaysia, that also includes ang sabihin natin, ang mga Malaysian friends natin po, no? And also, of course, included talaga itong kaibigan natin, classmate ko po dyan sa Maynila, si Jeff Ismael Fernandez po, no? And he's doing fine. Singer ito po. I love to hear ang mga or sa channel niya po when he will be or where he sings a lot of all these songs, no? Maganda din niya po, no? Why don't you go to the channel ni Jeff Ismael Fernandez po and listen. This music is medicine po. Medisina yun po para sa atin. Especially kung inspired tayo, especially kung we feel down, no? Maganda yun po to hear itong to listen itong mga musics natin, be it oldies, be it mga modern songs po, mga folk songs also, and so forth and so on. And of course, wag natin kalimutan itong kaibigan natin po, si Adolk Silimpamid, si Ram, who is also watching itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Alright, let's go straight to our point. Bakit nandito tayo ngayon po sa programa natin and what are the issues po? And bago ako makalimutan, I would like to say good morning, good afternoon, and good evening. In Malay, we say salamat pagi, salamat patang, and salamat malam po sa mga kapatid, kaibigan, kababayan natin po dyan sa iba-ibang parte ng mundo, especially itong mga overseas Filipino workers. And of course, especially, and still, I am praying po for the safety of all overseas Filipino workers dyan po sa Middle East at saka mga locals dyan po sa Middle East po, no? And other nationalities. Trapped sila po ngayon sa conflict between ito na po ang war ng Amerika, Israel,
against versus Iran, no? And nadamay na po ang mga iba-ibang parte o mga lugar dyan po sa Middle East. And sana lang po, I'm praying na we will be able to solve this problem, especially now, no? Especially now po na our Muslim brothers and sisters are observing ang fasting month po or puwasa nila ngayon po. And hindi lang po ang mga Muslims, no? Brothers and sisters natin, but also mga Kristiyano, mga Roman Catholic faithfuls. We are also fasting po. Lenten season namin ngayon. So, it's very unfortunate po na may gera ngayon po dyan sa Rion, no? So anyway, dahil dyan po sa conflict po, no? Gera po dyan sa Middle East po, apektado po lahat ang mga nasyon sa mundo po, especially ang mga third world country, kagaya ang Pilipinas po, no? Apektado ang ekonomiya natin sa Pilipinas po dahil tumaas ang presyo ng oil, no? Oil po dahil sa gera. No, dahil sa gera. But anyway, I'm sure our government, Philippine government, are doing everything po to ease, kung pwede lang po, to ease ang sufferings natin ngayon po dahil dyan po sa gera sa Middle East. Alright? So, okay, start na tayo po. And let me share with you for the first video clip po. And this is regarding about itong flood control projects po. Itong 18 soldiers or marine soldiers po. And let's hear and watch ang mga reply ni Senator Ping Lacson po when he was asked to comment on itong issue po, no? Issue ng mga sundalo po. Tungkol, they claim that they are the bagmen po or sila po nang deliver ang mga luggages or maleta sa mga politicians natin. So let's watch and listen to this and nandito na po. Hold on, nandito na po. Ang first video clip natin ay ito. Let's watch and listen to this. Pumipigil. Alright. Nandito and hold on Hold on po. Nandito and let's watch and listen carefully ang reply ni Senator Ping Lacson. You believe or you don't believe, bahala na kayo po. Ang importante dyan po ay I managed to share with you kung anong mayroon ako po because I believe that as a Filipino, especially kami or tayo po dito sa labas ng sabihin natin nation natin, so we want to know what is happening sa Pilipinas. And nandito po, let's watch and listen to this. Sa Senate Blue Ribbon Committee, para ipatawag yung 18 na di umano ay bodyguard ni dating Congressman Saldico para mag-testify at tanong-paan sa inyong komite yung kanilang mga sinabi doon sa kanilang affidavit. Kasi ang initial assessment, napaka-imposible yung logistical reality, nightmare At saka yung impossibility, hindi lang improbability, impossibility na maigalaw, may move yung 805 billion pesos. Ang Blue Ribbon Committee, ang intention nito, mag-expose ng truth, makatulong sa legislation, at saka makapag-rekomenda ng papala ng kaso. Pero kung ang pupuntahan natin, mag-expose ng kapulaanan, hindi yun ang intention, hindi yun ang main objective ng Blue Ribbon Committee. Dahil kung malayo sa katotohanan, hindi talaga makatotohanan yung i-testify, magmumukhang circus lang kami doon. At ang iniisip ko, kung mauwi sa merong mag-motion na i-contempt at i-detain, baka magkaroon ng, alam mo na, baka mag-ignite ng something. Iniwasan natin yung marami tayong wineway. Sa initial assessment, ako mismo, personal, kasi I did my math. Napaka-obvious naman na hindi pwede mangyari na may deliver. Unang-una, yung availability ng cash. Ang sabi nga ng Central Bank, diba, sa buong 2024, ang perang in circulation, kasama na yung coins, kasama na yung nasa mga bank books, nasa mga 2.7 trillion lang. Kung atin tutusin, kung sasabihin natin kasi si Congressman Saldico, ang talagang influence niya sa national budget, 2023 lang at saka 2024, kasi
na-appoint siya o na-elect siya bilang APRO chairman, July na 2025. Wala naman siyang control doon sa budget na yun kasi iba yung APRO chairman na nagpasa ng 2022 budget. Yes. Tapos nag-resign naman siya January 2025. So wala na rin siyang influence. Now, even assuming na yung buong taon ng 2023 at 2024, very powerful siya, hindi rin man siguro absolute o unlimited yung kanyang influence over the national budget. So, saan kukuha ng 805 billion na kung susundan natin yung testimonya base na sa affidavit ng 18, walang napunta kay Saldi ko dun eh. Sabi nila, dineliver na lang lahat yun eh. Pero, So, saan kukuha ng cash? Senator, kung hindi ka panipaniwala, Alright, yan po, narinig natin po ang audio ni Senator Ping Lacson dyan po sa programa DZBB po, and they're talking about itong issue ng 18 Marine soldiers po, no? Mga sundalo natin, of which they are claiming na sila po ang mismo nag-deliver itong mga sabihin natin maleta, mga maleta po full of cash, no? Full of cash po. So, ang next video clip that I'm going to share with you po, nandito na. Let's watch and listen to this. Hold on, and nandito po. Let's watch and listen to this. delivery ng salapi. Hindi man eksakto na, hindi man umabot ng 800 billion. Hindi po ba yan pwedeng i-entertain na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon? Pwede. Kaya nga may panawagan ako kay Atty. Levy Baligon. Ayusin lang ninyo yung affidavit, ilapit nyo sa makatotohanan, at tatawag ako ng pagtinig. Hindi naman sarado yung pintuan ng Blue Ribbon para tingin sila. Pero ayusin lang nila para hindi maging circus. Kasi isipin mo, 18 yung nandun. Pagkatapos harap-harapan nagsisinungaling. Sa ngayon, maliwanag naman may kasinungalingan yung kanilang affidavit eh. Kasi imposible na nga yung 805 billion eh. Alam mo, Weng, Opo. kung naging 80 billion lang yun, Opo. wala nang tanong-tanong, tatawag ako ng pagdinig kasi makatotohanan. Diba, maski exaggerated pa, sabihin natin. Pero wag namang 805 billion kasi parang nakaka-insulto na sa katalinuhan ng mga Pilipino yun eh. Sa tingin niyo po, sinadya na palakihin, i-bloat yung halaga para maging malakas yung shock effect ng statement? Hindi nag-isip. Basta na lang humugot ng figure na napakalaki, hindi ba lang nagkwenta. Basic math lang eh. Di ba sinabi ko nga, at ang sinasabi nila, mga maleta, may large, may medium, may small. Kapag large, 50 to 70 million. Pagka medium, 35. Pag small, 10 to 20. May mga ganon, di ba? Ako nga, naging generous na nga ako doon sa aking calculation. Ginawa ko na nga, lahat large na lang na maleta. At tapos, ang pinili ko pang maleta, yung nylon-sided o polyurethane. May stretch. Urethane na siding. Hindi na yung mas mabigat. Mas magaan pa nga pinili ko, nasa mga 4 kilograms per maleta na MD. Lumalabas, doon pa lang 13,416 na maleta. Paano may gagalaw yun? Kung halimbawa pang meron pang medium sa small, aabot siya ng mga 15,000 na maleta. Maski anong logistical prowess o miracle meron na gagamitin, hindi pwede ma-deliver yung ganong kalaking halaga sa loob ng period na sinasabi nila. Ang kwenta mo aabutin ng 2028 eh. Assuming na 500 million per day, na 365 days a year. Walang pahinga yung dalawang sinasabing tagabilang o taga-asikaso ni Congressman Saldico. Kasi itong 18 na sinasabing Marines o mga bodyguards, ito taga-assist lang to, taga-escort eh. Na talagang isip mo, darating yung pera, no? At pagkatapos siyempre, i-unpack, i-unload, i-unpack. Hindi bibilangin isa-isa, bundle-bundle ka na mo na 1 milyon, i-re-repack. Pagka-repack, ilo-load ulit. Pagka-load, i-deliver. Sa kwenta ko nga, abuti ng 4-5 taon eh. Di hanggang ngayon nagde-deliver pa sila. Ipapatulan ko ba naman yun? Na alam ko namang malayong-malayo sa katotohanan. Kung nilapit nila sa makatotohanan, baka ngayon nag-hearing na tayo doon eh. Pero hindi niya i-analyze yung posibilidad na doon sa kanilang affidavit na yon, merong totoo doon. Hindi, totoo namang may mga deliveries. Na-establish na natin na gumalaw yung pera doon sa flood control projects eh. Kaya nga may mga nasasaktan na ngayon dahil ang karamihan doon ang galing na nga sa Blue Ribbon
committee hearings malaki na yung tulong namin. Hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Yung aking dalawang privilege speeches, maraming mga ebidensya na nakalap namin doon na inaipasa na namin sa DOJ at saka sa Ombudsman. Kasi unang-una pa lamang, hindi pa kami nag-hearing at least sa aking pamumuno bilang chairman. Binigyan ko na ng USB ng file yung DOJ, yung Ombudsman, pati DPWH, pati ICI. Kasi noon, nandun pa si Mayor Magalong, binigyan ko siya ng USB. Ito nakakulaan dyan na lahat yung ebidensya na at least may mapagsimula na kayo. Okay. Alright, yun po, narinig natin. And klarong-klaro po, sabi ni Senator Ping Lacson po, meron talaga nag-deliver. Ang problema lang yan po, ang amount, the money mentioned sa affidavit. Imposible po, no? Masyadong malaki ang pera po. If we compute it po, or we will count po, no? Na siguro maabot pa ito, sabi ni Ping Lacson, kung totoo yung amount mentioned sa affidavit, baka siguro hanggang ngayon nagde-deliver pa sila ang pera po, no? Kasi imposible yun po, 800 something billion pesos po. So roughly around mga ilan thousand ng maleta yun po, sabi ni Senator Ping Lacson. But he confirmed, sabi niya, totoo yan po, mayroon mga deliveries. Now, when we talk about money po, sabi naman mga ibang tao, mga Filipinos dito po sa Malaysia, no? I heard it from them since day one when this 18 soldiers came out openly saying that they delivered ang mga maleta po, ang mga luggages. Sabi nila, ang mga Filipinos dito po, na hindi naman lahat ang pera po nag-deliver o nasa loob ng mga maleta po galing sa flood control projects. Mayroon pa rin yun. Nakita na natin po mga iba-ibang sabihin natin korupsyon na ginawa ang mga tao dyan po sa gobyerno. Mga irresponsible. Walang puso po. Na greedy. So, tapos may mga commission pa po. Nag-deliver yan po. So, posible din, no? Posible din po. Hindi lang ang pera galing sa flood control project, sa ibang sources din. Posible din yan po. So, kayo na bahala. What I'm just trying to share with you, anong nagsabi si Senator Ping Lacson during the interview dyan po sa DZBB. Alright, next video clip that I'm going to share with you po ay ito. Ito naman po. Tungkol sa amount yun po. Tungkol sa amount, no? Ang pera po, sobra malaki daw po ang pera or amount mentioned sa affidavit. So, let's watch and listen to this another video clip po. Alright, sandali. Okay? Alright, sandali po. Nandito. Nila, yung claim nila na 805 billion, kahit 80 billion tatanggapin nyo, paano ko yun? Para bang sinabi na sinungaling daw sila mo? Yun nga maging problema. Yun ang pag-isipan nila mabuti. Kasi kung papagawin yung amount, maski pa paano naman, may nauna na silang affidavit na notaryado. Opo. So wala Ang isipan nila mabuti yan, pwede naman lang silang mag-retract, sabihin lang na overlook. Basta ilapit lang sa makatotohanan na hindi magmumukhang pinatulan namin yung kapulaanan. Pero alam ko naman talaga mayroong deliveries eh. It cannot be denied, ano? Okay, At saka, alam naman natin kung sino yung pinagkakatiwala ni Congressman Saldico. Talaga nakapag-deliver. Pero huwag naman yung amount na lokohan. yun lang, basta't babaan nyo ko. Alright, ayun, narinig tayo ulit po, no? Mayroon deliveries talaga. May deliveries talaga po. Ang problema lang dyan po, ang amount. Ang amount lang po is questionable. Alright, the other video that I will share with you po ay nandito po. Let's watch and listen to this video again. Another video clip po kay Senator Ping Lacson. Ang intention nito is to expose the truth, not to expose lies. Kasi kung ang aming hangarin, i-expose yung kanilang kasinungalingan, ba't nila lang yun eh, tatawag ako ng pagdinig ko, contempt namin lahat yun. Sa pagsisinungaling. Lalo nagkagulo tayo, sabihin, si Gutesa nga, kine-claim na nga nila, di ba, na hindi maganda yung pagkahandle. Anong hindi maganda pagkahandle kay Gutesa? Samantalang kasi narinig ko yung pahayag ni Atty.
Baligon. Pero hindi niya dinudulog sa Blue Ribbon Committee kasi nakita nila na hindi maganda yung pag-handle kay Gutesa. Ang hindi maganda pag-handle kay Gutesa, yung pagka-handle ni Senator Marcoleta kasi mali yung kanilang script. Naputol yung kopya. Kung hindi naputol yun, di tuloy-tuloy sana yung kanyang, di ba pinagtawaran pa nga siya? Pero Senator, ganito po, yung sa, andito na tayo sa mga bago lumulutan na na mga testimonya Pero yung issue ng mga kontratista, hindi na yun mauungkat pa sa Senate Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, sa dulo, pag nagsara kayo, hindi nyo na yung mababalikan pa. Kasi considering na may parliamentary courtesy, hindi nyo sila mapapatawag, hindi mahinga ng kanilang side, ipapaupaya na lang yun sa ibang tanggapan ng gobyerno para investigahan. Ganun po yung Senator? Hindi. May mga testimonya noon na binanggit yung mga kongresista. Sinama namin sa committee report yun. Pero yung mga kongresista, kasi time-honored tradition yan na interparliamentary courtesy. Kaya binanggit yun sa aking privilege speech kasi iniinkop yun ni Senator Marcoleta na bakit daw hindi ipatawag. Hindi naman daw absolute yung interparliamentary courtesy. May salita pa nga sa kanyang privilege speech kung sa yung chairman, ipapatawag niyang pilit yung mga congressmen. Tapos, nagkontra naman doon sa kanyang ginawa noong 2024, nung congressman pa siya, iniintop naman niya yung parliamentary courtesy. Noong may budget deliberation, yung office of the vice president. So, napaka-inconsistent. So, ang ano natin dito is, may umiiral na gano'n. Kaya inimbita naman namin si Speaker Valdez. Yes. Yung iba naman na gusto magpunta doon, nakapunta, nag-testify si Congressman Chanco, nag-testify si Congressman Libiste. Pero hindi naman pwede yung isusupina namin yung congressman. Kung isupina naman ng Congress ng lower house yung senador, hindi ang gulo ng ating bicameral system. Senator, linawin ko. Alright, yan po. Yan po, no? Narinig natin si Senator Ping Lacson. Sa palagay ninyo po, what do you think? May mga puntos din, di ba? May mga puntos din si Senator Ping Lacson. He got points there, no? And let's see what will happen. Ang importante dyan po, ngayon, tuloy ang Blue Ribbon Committee meeting, no? Tuloy po, because we want to know the truth. Ang mga tao po, we want to know. And we want to see these people involved dyan po sa flood control projects, as well as dyan po sa national budget natin 2023, 24, 25, and even 26 po. Kung may anomalya man sila po, involved sila, we want to see them behind bars. No? Behind bars. And yes, we can forget, we can forgive them, no? For the wrongdoings that they did sa atin po. Because when we talk about flood control projects, we're talking about trillions of pesos, taxpayers' money sa atin yun po. And nahirapan tayo yun po, no? But gusto natin po na itong mga tao involved, they should pay for the crimes that they committed. They should be put behind bars. Unfortunately, hanggang ngayon po, hindi pa ito nangyari po. Except ilan lang po, no? Mga small fish, kagaya ni former Senator Bong Revilla, no? Yun ang problema. We want to know ang mga mastermind. Mastermind talaga po kung sino. In fact, ang mga Filipinos, we know already ang mastermind. But we want to hear from the horse's mouth sa kanila po, and they say ito. No? Like what happened? Ano nangyari? Nag-cancel kayo ng passport ni Saldico. Alam niyo na si Saldico nandyan po sa Portugal. Although, yes, ang Philippine government cannot do much without the green light coming from that host country. Kaya yun, Portugal, no? You cannot just simply get our Filipino brother doon, no? Who is a fugitive. We cannot just simply go inside that country and get itong fugitive natin, wanted Filipino po sa bayan natin. Definitely, may respeto, may coordination po. No? But this has been going on for how many months already po? What is happening? No? What is happening sa gobyerno natin? Anyway, kayo nang bahala. And the other video clip I'm going to share with you po is tungkol itong during the Blue Ribbon Committee hearing po, no? Ni Senator Ping Lacson, ang pangalan ni Secretary Bersamin, former Executive
Secretary, Bersamin po was mentioned. So let's watch and listen ang reply ni Senator Ping Lacson po pagdating itong issue na ito po. Let's watch and listen to this. Senator, yung Hold on. Alright. Nandito po. And let's see. Nandito. Bersamin aspect, yung allegation na may Bersamin na pangalan na nasasangkot. Si Yusek, yung po ba ay pupuntuhin niyo pa rin sa pagpapatuloy ng investigasyon niyo, bubuhayin niyo yun? Walang record sa Blue Ribbon Committee hearings. Ungkatin natin yung mga TSN, yung minutes, na nabanggit si Undersecretary Bersamin. Ako yung nabanggit sa kanya nung deliberation namin sa budget, yung nagkaroon ng Yes, pagdinig po. yung DBCC, dahil nga gumawa ng sulat si Yusek Bernardo diretso kay President Marcos. At sinasabi niya yung kinokorek niya yung Zoom, yung Facebook post ni Congressman Saldico na nag-deliver siya ng 25 billion. So, So, nung makita niya yung listahan na pinakita ni Saldico, nireview niya yung kanyang digital files kasi nandun sa kanyang laptop yun eh. Tumawag siya sa akin, sabi niya, Senator, baka pwede mag-usap tayo kasi may napansin ako. may mali. Tugma yung listahan ni Saldico doon sa akin listahan. So, Ang hindi lang daw totoo doon, nakapag-deliver si Saldico ng 25 billion kay President Marcos kasi sabi niya, ako nag-handle ng 51 billion, 51 to 52 billion out of the 81 billion na naka-assign sa DPWH. so, Yung remaining na 29 billion, iba-ibang ahensya na yun, hindi ko alam yun. So, ibig Sabi niya, in fairness naman kay Presidente, sabi niya, imposible yung sinasabi ni Saldico na 25 billion ang diniliver niya kay Presidente. So dahil pinrovide niya ako ng, kasi for the President's eyes only yung pero binigyan niya ako ng rundown. Sinama rin siya sa akin, kaya alam ko yung information. So ako naman, parang I felt duty bound na ilabas yung katotohanan, pero sa DPCC hearing yun, hindi sa Hindi sa Blue Ribbon. committee hearing. alright, sige. Alright, yun, narinig natin po ang reply ni Senator or explanation ni Senator Ping Lacson po. Ang mga tao is also questioning po, bakit mention ang pangalan ni Bersamin at saka two more undersecretaries po, why the Blue Ribbon Committee never called these people po dyan po sa hearing ng Blue Ribbon Committee? No? Bakit po? What happened? No? Mga pangalan ni Speaker Romualdez, no? So how to get down to the bottom of this problem po? How to pin down itong mga mastermind po kung you don't even call them, no? Kagaya din itong 18 soldiers po. If you are not going to call them, investigate them, dyan po sa Blue Ribbon Committee po, wala nangyari po, no? Because these are the people who is now linking itong mga tao, mga malaking tao po, na involved talaga sa flood control projects. And without them, many Filipino believes po, na hindi lang si Saldico is the mastermind. Mayroon pa mas mataas sa kanya po. Sino yan po? Ang Speaker, of course. Ang Speaker of the House, former Speaker of the House, si Representative Martin Romualdez. And mayroon pa mga iba, to the extent even lumabas din ang pangalan, no other than ang pangalan ng presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. And because of this thing po, no? Blurred ang mga tao. I don't know if itong mga tao is trying to make the picture blurred. Parang mga Filipinos po will be blurred on the issue or ano ang rason nila po. But yun ang problema po. Yun ang problema. No? Matagal na itong issue and we cannot see ang direction ngayon po ng gobyerno. Gobyerno. Anyway, we'll just leave it that way. I will continue to monitor ang situation then po, and whatever updates mayroon tayo po, I will make sure that you will be properly informed. Now, the next video clip that I want to share with you po is tungkol, since we are talking about the Blue Ribbon Committee spearheaded by Senator Ping Lacson po, and I suppose you already heard na
mayroon na po, na-prepare na po si Senator Ping Lacson, partial committee report. And he needs 9 senators out of the 17 senators po, he needs 9 signatures. So far, according to Senator Ping Lacson, ang chairman po, he already got 4 signatures po. And it's just a matter of another 5. So, that partial committee report will be sent to the plenary dyan po sa Senado. Sa Senado. Whether they will get it or not, that is another story po. In the event that they get it, then itong partial committee report will now be deliberated dyan po sa plenary. Kung sakali hindi po, then archive lang ito po. Archive lang ito. So let's watch and listen to the explanation of Senator Ping Lacson tungkol sa issue na ito na po, ang issue, no? Ang partial committee report niya. Let's watch and listen to this. Ilang oras. Mangungumusta po kasi kami, Senator Lacson. Nasa na po muna yung partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee habang nag-uusap tayo ngayon, Senator. So far, 4 out of 9 ang nakapirma. Kasi 9 ang kailangang numero, yun ang majority na 17. Para ma-report out sa floor at mapagdebatihan na, mag-introduce ng amendments at ma-adapt na kung ano man yung version na may adapt after na pumasok yung mga amendments ng aking mga kasamahan sa plenaryo. Bakit po parang nahihirapang kumuha ng signature, Senator? Hindi ko ma-question yung motibo at dahilan ng aking mga kasamahan kasi pinapaubaya ko sa kanila yung decision, yung discussion kung pipirmahan nila o hindi o kung kailan nila pipirmahan. After all, medyo sensitibo yung committee report, may mga nasasagot ng mga kasamahan namin kaya ipagpaubaya nila sa kanila yung decision. Kaya hindi ako namimilit sa kanila. Alam mo, Weng, ang isang parang nakagawa namin kapag may committee report, ang isang committee chairman, kami na mismo nag-iikot doon sa floor mismo, nakikiusap kami sa mga kasamahan, baka pwede pakipirmahan ito para ma-report out na. Itong tungkol sa blood control, kasi nga sensitibo, ginawa namin, makaharap na lang kami ng dalawang PDF format, PDF document. At sinabi namin na ang signature page, yung physical, yung hard copy, pinaka-hard copy na original, nasa opisina, at pinagpili namin sa mga staff nila kung sakaling nabasa na nila at ready na silang pumirma, maski dissenting o kaya mag-interpolate, mag-amend, sabihan lang kami para maipadala yung kopya na pipirmahan nila. Sa tingin ko, makukuha. At sa Monday, plano ko kausapin si Majority Leader May Subiri kasi after all, isa siya doon sa tatlong nag-withdraw na signature doon sa nauna na at nag-attend naman siya doon sa aming executive session na kung saan nag-meeting kami ng hindi naman lahat, yung ibang mga miyembro, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Erwin, yung Vice Chairman, at medyo yun nga, yung lingwahe, inayos lang namin na kung saan para hindi naman nabago yung sustansya, pero yung choice of words, instead na filing of charges, ilagay namin doon, recommended for preliminary investigation. After all, ganun din naman talaga yung meaning doon. Kasi hindi naman pwede yung Blue Ribbon Committee mag-recommenda o mag-file ng information sa korte. Correct, opo. Hindi naman kami prosecutor. So, yun lang yun. Pinalitan yung kataga na yun. Ang observation nila, mag-filing of charges ang connotation para mag-diretso na sa korte. Maliban po doon sa linyang yon, wala nang ibang nabago sa partial committee reports. Wala halos na bago na. Ganun pa rin ang nilalaman. Ano po mangyayari sa committee report kung hindi niya makuha yung 9? Kung matatapos yung first regular session, magsisinergy kami, ma-archive yun. Pero kaya kung mayroong magmo-motion na i-archive, ma-archive yun. Okay. Pero it will take a motion on the floor sa plenary mismo bago yun ma-archive. Otherwise, nakatenga lang yun, Alright, that's it. Narinig natin po ang explanation made by Senator Ping Lacson regarding the updates on the partial Blue Ribbon Committee report. No?
So let's wait until Monday, no? Until Monday and see whether si Senator Ping Lacson will successfully get 9 signatures po, no? 9 signatures. So yun po ang latest updates natin tungkol sa kay Senator Ping Lacson, no? Kay Senator Ping Lacson na tungkol sa issue na yan po. So ano po, mayroon tayo dito po, no? And from sabihin natin, Blue Ribbon Committee, before I will wind up itong issue natin ngayon po for Friday, March 13 tayo ngayon po, no? Let me share with you po some updates regarding itong ICI. Do you know what is ICI? Nakalimutan na ninyo po. No? Tagal na po, no? I don't know. Wala nang mga updates sa ICI, International Commission for Infrastructure po. This was created by no less than our President Ferdinand Bongbong Marcos po, yung lumabas itong issue na flood control projects po. And nandito ang latest updates po, no? Latest updates. The Independent Commission for Infrastructure Chair Andres Reyes has recommended winding down the body's operations after it turned over its remaining evidence and findings to the Office of the Ombudsman. In a statement on Friday, ibig sabihin today po, Reyes said the commission had been operating for 6 months. But the resignation of 2 commissioners left it functioning as a collegial body for only about 3 months. Okay, let me quote this. Within this brief period, the Commission has established the investigative framework and methodology that can now be adopted and replicated by statutory prosecutorial agencies in examining the full universe of anomalous infrastructure projects. Sabi ni Reyes po. Reyes said the commission had made 9 referrals covering 65 individuals purportedly involved in the massive flood control scheme. It also started developing 3 information systems to detect fraud and turned over its investigative findings to the Ombudsman. This step showed the ICI had fulfilled its mandate under the executive order that created it, Reyes said. While this represents only the initial phase of a much broader investigative and restitution effort, this accomplishment demonstrates that with strong interagency coordination, proper investigation can be conducted, which could ultimately lead to the successful prosecution of those responsible and the recovery of stolen public funds, sabi ni Reyes. And alam niyo po, itong ICI was among President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s anti-corruption measure after the flood control scandal came to light. With billions of pesos suspected to have been stolen from public coffers, the Commission drew high expectations when it was created in late 2025. But the Commissioner's former Public Works Secretary Rogelio Singson and SGV Executive Rosana Fajardo later resigned. Fajardo said she stepped down after seeing that the Commission had done what it could, while Singson cited health reasons. In February, the ICI turned over its 125-day accomplishment report to Marcos. Okay, independent commission. I don't know, correct me if I'm wrong. ICI is an independent commission created by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Now, independent commission, after ang investigation ninyo po, itong ng ICI, I was just wondering, no? Why you have to submit the report to the President? Sana po, diretso na yan po sa publiko. Because you are independent body.
investigating itong flood control projects po. Why you have to pass your report to the President, and then the President will scrutinize it, will read it, check everything, then only it will be made public. Hindi pa pwede, being an independent commission, no? After mga findings ninyo po ng commission po, report it to the public. To the public po. Kasi sabi ni BBM, it is an independent body. He doesn't want to interfere. Let them do the work. He doesn't want to interfere. Tapi, but the thing is that I'm just wondering, bakit you have to submit your report to the President? I'm sorry if I'm wrong po, no? Sana lang po, somebody can explain to me po, bakit you have to give your report to the President? Hindi ba? Dapat i-report yon sa publiko, sa mga Filipinos po. I don't know, I'm blurred about this thing po, but as far as I know po, para sa akin, I hope I'm wrong, no? If I'm wrong, I apologize po, no? Para sa akin po, sana po, you report it to us, sa publiko po. And maybe a copy will be sent to the President, no? Yun, para sa akin, that should be the case. And anyway, sige lang po, we'll see. Because nakita natin po, ang ICI, karamihan ng mga Filipinos po, wala nang trust sa ICI, no? When it was created. They invited ang mga tao, kagaya ni former Speaker Martin Romualdez po, no? They invite as resource person po, the investigator po. But unfortunately po, it was not made public po during the investigation. No? It was done in an exclusive session. Then only after that, they will make a press briefing na ano nangyari po. We don't know what kind of questions they ask, o mga talaga po. The real picture po, we don't know. They invited even the son of the president, si representative, and the majority floor leader ngayon po, dyan sa House of Representatives, si Sandro Marcos. But it's executive session po. No? So I don't know. I don't know which is, kung anong the right word to use po, no? I'm blurred. So, you cannot blame if the public, ngayon po, they don't trust. Walang confidence po sa ICI at saka sa gobyerno. At saka sa gobyerno po. That's how I look at it. And that's how many of us dito po sa Malaysia, ang mga Filipinos, particularly dito sa Sabah po, that's how we look at it po. No? Ano ba ito? What is happening? So, even some Filipinos, we're saying, waste of time, energy, and money. Itong ICI. No? Itong ICI. Kasi hindi talaga itong independent commission po. Independent body to investigate. We don't know what really happened po. And nakita natin po, mga commissioner nila po, isa-isa po, they resign. No? They resign po. So, okay. Siguro, hanggang dito na lang muna tayo po, no? Sa Friday ngayon, and bukas you will be enjoying another weekend holidays po, no? Sana enjoy na kayo po. You will enjoy Saturday and Sunday, and huwag natin kalimutan mga religious obligations natin po, no? So, ano pa, wala na yata, no? I think this is all for today, and huwag natin kalimutan that we are all fasting, Christian and Muslims. And let's make this fasting month for Muslims and Christians po a happy, solemn, and problem-free fasting month sa ating lahat po. Dito, ang weather condition dito po sa Malaysia, no? When I was in Kuala Lumpur for more than 1 month, nakita ko when we started the month of March po, mainit na po, no? Mainit na po. Mainit ang weather condition na sa Malaysia. And dumating ako dito sa KK kahapon po, and until today po, nakita ko rin po na walang ulan dito.
And mainit din ang weather condition dito sa Kota Kinabalu. I hope okay na kayo po dyan sa Pilipinas po, no? Hindi kagaya sa amin mainit dito. So this is the time wherein because every year I notice po pagdating ang mga this kind of weather condition po, no? Walang choice tayo po but to on ang mga aircon natin po, no? Ang aircon sa bahay natin po, malakas ang aircon sa natin sa kotse natin po, no? And of course sa mga malls po, a lot of people will going there, will be visiting ang malls po, not necessarily because they want to do shopping, but of course because of the cool atmosphere sa loob ng sabihin natin malls dito sa Kota Kinabalu. So with this, once again, Sinico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Hidup Malaysia, mabuhay ang Pilipinas, God bless the world, and Sabah Bole. I'll see you in my next episode. Bye, and I love you.